Hi guys, so this is how you do a slip knot. First, kailangan niyo munang i-wrap ang yarn sa finger nyo like this. Then hilahin nyo siya ng konti. Ayun, yung tinuro ko. Konti lang para magkaroon ng space. And then, ayan, lagyan nyo sa gitna yung yarn, tsaka nyo hilahin. Pagka masikip na siya, ayan, you already have your slip knot. Next is how to hold the yarn. So this is how I do mine. Siguro sa mga beginner, it will be hard. Pero sa mga medyo matagal na mag-crochet, mas madaling i-adjust yung tightness ng yarn kapag ganito yung hawak. So mga beginners, you can try this too. Hawakan nyo lang din siya sa tail para nakokontrol nyo siya. Ayun. How to make a chain. Yarn over, then isuot nyo lang sa butas. Yan, may chain na kayo. Ulit-ulit lang siyang ganun. Yarn over, then pull through. And habang ginagawa nyo yan, mapapansin nyo, sumisikip yung yarn. So, kailangan nyo siyang i-adjust. So now, gagawa naman tayo ng single crochet. So after you do your chains, ayan, susuot nyo lang yung hook nyo doon sa chain, and then pull through. Ayan, ilabas nyo lang, and mapapansin nyo may dalawa kayong loops doon. So gawin natin siya na mas mabagal. Suot nyo lang yung hook nyo sa yarn, yarn over, then pull through. Then makikita nyo meron kayong dalawang loop doon sa inyong hook. So, yarn over ulit kayo, tapos ilalabas nyo yung yarn doon sa dalawang hook. So, ganun lang. Ganun lang ang single crochet. Ayan, uulit-ulitin nyo lang siya hanggang sa marating nyo yung dulo. Next naman is half double crochet. So, yung ginawa natin kanina single crochet, sa half double crochet naman, kailangan mo munang mag-yarn over, tapos, tsaka mo siya isusuot sa butas. Then, yarn over ulit, then pull through. Dapat meron kayong 3 loops sa inyong hook. Then, ulitin nyo lang ulit yung process. Yarn over. Suot nyo doon sa butas. Yarn over again. Pull through. And you must have 3 loops. 1, 2, 3. And then, suot nyo doon sa lahat ng loops na yun, yung yarn. So, ayan na. Double crochet na tayo. Katulad sa half double crochet, ganun lang ulit yung gagawin nyo. You have to yarn over, then isusuot nyo sa butas yung hook, yarn over ulit, tapos may makikita ulit kayong 3 loop. Ang kinaibahan ng half double crochet sa double crochet, dito sa double crochet, 2 loop muna yung kukunin natin. Tapos, pag meron na tayong 2 loop, mag-yarn over ulit tayo. Tapos, saka natin siya ipupull through. So, ulit. Yarn over, suot mo sa yarn yung hook. Yarn over ulit. Meron kang 3 loop. Tapos, uunahin mo muna yung 2 loop. And then, yarn over ulit. Ayan. Kasi diba sa half double crochet kanina, hindi na tayo nag-yarn over after natin siyang isuot. Baga, tuloy-tuloy siya yung tatlong loop na yun. Pinull through na natin siya lahat. Dito sa double crochet, dalawa-dalawa lang.
Ayan, gets nyo ba? Gets nyo yun? Ayan, yun, triple crochet naman yung gagawin natin. So, sa triple crochet, 2 beses tayong mag-yarn over. So, yan, panoorin nyo. 1 and 2. Tapos, saka mo siya susuot sa butas. Kasuot mo sa butas, yarn over ulit, pull through. Meron ka ngayong 4 na loop. So, ganun ulit. Dalawa-dalawa lang muna. So, 1 and 2. Tapos, yarn over ulit, 1 and 2. Tapos, yarn over ulit, tapos pull through 2 loops. Ganun lang, ulit-ulit lang siya. Yan, so natapos na natin lahat. So pagko-compare na natin siya. Ito yung gawa natin kanina sa chains. So yan, makikita nyo, siya yung pinakapayat. Kasi yung chains, yan yung pinaka-best natin sa paggawa ng mga projects. And then next is half double crochet. Hindi ko ata nasama dito yung single crochet, guys. Pero maglalagay na lang ako ng picture sa huli kung ano yung itsura nila pag magkakatabi na. And yung double crochet. Ayan. Double crochet. Tapos, last is triple crochet. So, ayun lang. Pag na-master nyo na yung mga tawag dito, yung mga patterns na yan, madali na kayo makakagawa ng mga projects. Lalo yung double crochet. Kasi double crochet, saka single crochet yung madalas na ginagamit kapag gumagawa ng mga projects. And that's all. Thank you for watching. Hope it helps.